Kumusta mga kamay? Vinart nga pala at welcome back sa panibago na naman natin na topic tungkol sa art. Sa nakaraang video natin, ibinahagi ko kung paano mag-drawing ng portrait gamit lamang ang mga lapis, cotton at tissue. Sa topic naman natin ngayon, ang ituturo ko ay kung paano naman pag-brush at charcoal lang ang gagamitin natin. So another option sa atin to kung ito lang yung available na gamit natin. O diba habang tumatagal, mas dumadami yung options natin. So ito may sketch na tayo, gagamitan na lang natin kaagad ng pangunahing material, yung drawing natin. Meron ako ditong charcoal pencil. Ito yung gagamitin natin sa mga outlines at mga part na kailangan i-dark. So dahil mahirap tasahan to gamit ang sharpener, recommended dito ay cutter yung gamitin natin para itulis to. Tapos pag ginamit na natin siya sa papel, huwag masyadong madiin. Dahil nga madali lang itong masira, maputol o mabiyak. In short, kasing rupok mo. By the way, ito nga palang reference ko ay si Speed at ang size ng papel na dinodrawingan ko ngayon ay kalahati ng 8.5 by 11 inches na vellum board. Gumamit din ako ng grid method para makuha natin yung tamang proportion. Pagkatapos mag-outline gamit ang charcoal pencil, gagamit naman tayo ng empty na brush. Hagod-hagod lang na parang nagme-makeup. Kahit walang laman yan, matatangay niyan yung mga charcoal na nasa guhit. Kaya ito yung magiging base tone natin o yung pangunahing shading. Isabay na din pala natin yung pag-enhance ng kilay para mas mabalanse natin sabay-sabay yung shading sa part na to. At para mas madami na rin tayong source ng charcoal na tatangayin sa ibang part. Pagkatapos ng base tone, i-maintain lang natin yung mga highlight o yung mga medyo mas light na details gamit ang kneaded eraser. Makikita natin lagi sa mga reference kung alin dapat yung i-maintain na mga detalye tulad nito. Kaya mas maigi na titigan din natin laging mabuti yung reference natin. Then balik ulit tayo sa charcoal pencil para enhance ulit yung mga outlines. So habang nag-shading tayo, kasabay nun ay i-enhance din natin yung mga highlight at mga outlines. Tapos gamit ulit tayo ng brush na ngayon ay meron ng konting laman. Yung pag-apply din ng charcoal powder sa drawing, lagi natin munang ikuskos sa scratch paper bago i-apply sa drawing, lalo na pag skin tone yung ginagawa mo. And paulit-ulit ko nang binabanggit din to sa mga previous videos natin. Kailangan talagang maingat sa pag-apply ng charcoal powder sa drawing natin. Same lang din ang process na ginawa natin sa mata, yung dito sa ilong. Dito mas madali na kasi kumpara sa mata na very crucial talaga. Na kailangan 99% magaya mo yung nasa reference. Isang mali mo lang kasi sa mata, medyo mag-iiba na yung itsura ng dinodrawing mo. Yung sa ilong naman, kailangan lang natin siyang pagmukain na 3D. Dahil sa part ng mukha, yung ilong ay nakaangat, diba? Pwera na lang kung panguyan. So para magmukha siyang 3D, kailangan natin gawin mabuti yung mga maliliit na details. Yun pa rin gamit natin, no? Charcoal pencil para sa outlines at different brushes para sa mga smudge. Gamit din ng Art Tribe charcoal powder, unti-unti tayo naglalagay nito sa brush natin. Hanggat nag-enhance tayo, kailangan natin mas dagdagan yung nilalagay natin na charcoal. Sa pag-drawing ng ngipin naman, medyo challenging to kung charcoal and brush lang yung gagamitin natin. Kaya manghihingi tayo ng konting tulong sa lapis na pinang-sketch natin kanina, yung 3H. Ayan, dapat yung medyo light na pencil lang, hindi pwedeng pangguhit sa ngipin. Yung mga madark na lapis tulad ng 8B, 6B, 2B, dahil magmumukhang may chocolate na tinga sa ngipin yung dinodrawing natin. So para sa akin yung pure charcoal, medyo hindi ako komportableng gamitin siya sa vellum. Para sa akin lang ha. Kasi yung vellum parang mas compatible siya sa mga graphite, sa mga rendering, sa mga pencil rendering, sa mga ballpoint. Ayan, pinaka-perfect naman sa pure charcoal na nagamit ko is yung Canson Sketchpad. Pero depende naman yan sa atin, kanya-kanya kasi tayo ng ikakakomportable na gamitin. Mas maigi pa rin na try natin yung iba't ibang klase ng papel. Ayan, aralin natin yan lahat. Maganda yung madami tayong bala. So yun yung goal natin ngayon sa pagbabalik natin sa tutorials. Yung magkaroon ng maraming options. Kasi alam mo naman, minsan napipace out yung mga ibang gamit, nauubos sa tindahan.
or wala tayong budget pambili. So mas maganda yung marami tayong options. So sundan nyo lang yung proseso mga kamay. Paulit-ulit lang naman yan. Outline, shading, bura-bura, linya. Repeat the process lang hanggang sa ma-enhance mo. Sa iba't ibang part ng mukha, halos pare-pareho lang yung ginagamit natin na materials. Basta kailangan din na alam mo yung purpose ng brush mo. Yung size, yung shape nito, kung saan ito compatible gamitin. Lagi ko din tinuturo sa mga nakaraang video natin na yung flat brush ay magandang gamitin para sa mga pahaba o padiretsyong shadings. Yung rounded brush naman ay magandang gamitin sa pag-spread ng shadings. Excited ako sa part ng buhok na to dahil alam naman natin na astig yung hairdo nitong si Speed. Gamit ulit ang charcoal pencil panimula. Sundin lang kung ano yung nasa reference. Ingat din pala mga kamay sa paggamit ng charcoal, no? Kasi hindi natin nakikita at namamalayan minsan na nasisinghot na pala natin to. Ayan. So mga kamay, huwag nyo rin palang kalimutan na i-comment yung mga tanong nyo at yung mga gusto nyo pang matutunan. Diyan tayo hugot ng mga susunod pa nating content at mga tutorials. Patapos na sana tong drawing natin pero biglang may sinalihan yung kuya mo Bin Art na art festival. At ayun, pinalad naman na manalo at magkaroon ng parangal. At ayun nga, pagkatapos ng event, uwian na kaya tinapos ko na rin to. Konti na lang naman ang kailangan. Kumbaga finishing touch na lang. So ito, tapos na tayo. Sana may natutunan at nag-enjoy kayo sa panonood mga kamay. Kahit simple lang yung tutorial natin ngayon. So yun lang mga kamay, huwag kalimutan na i-like at i-share yung video na to. At mag-subscribe kung ngayon ka palang napadpad dito. Yun lang mga kamay, salamat sa panonood at kita-kita tayo sa next video.